What's up guys? So nagbabalik na naman nga ako sa aking pagbo-voice record. Dahil hindi ako nakapag-voice record ng ilang araw or weeks dahil sa nagkaroon ako ng sakit or trangkaso kung tawagin dito sa amin. Binisita ko na nga si Sunny, si Coco at yung iba pang mga alaga ko dahil hindi ko na sila masyado nabibisita dahil sa aking nangyari sa akin ng ilang araw. Di na nga ako makalabas ng bahay dahil sa sipon, ubo at sakit ng ulo. Minsan nahihilo pa. Si Chloe naman ay nagmadaling lumabas dahil ihing-ihi na din pala. Buti na lang na lumabas ako. At habang di pa nga tapos si Chloe sa kanyang ginagawa, paglalaroan ko muna si Sunny dahil plano ko siyang ilabas ngayong araw dahil lumabas si Haring Araw. Tapos na nga si Chloe sa kanyang ginagawa, kaya naman kinuha ko na yung mahiwagang pito ko dahil ilalabas ko na nga si Sunny. Hindi ko expect na ganito palang mangyayari. Kalalabas ko pa nga lang kay Sunny, kinabahan na ako kasi si Sunny hindi pumatong sa aking balikat o sa kanyang cage dahil lumipad nga siya papunta sa taas ng bubong. Dahil may konting kaba nga ako iniisip ko baka mamaya kainin siya ng pusa dahil yung kapitbahay namin merong alagang pusa. Habang nag-aalala nga ako pupunta na nga ako ng baybayin para doon ko siya tawagin dahil pag dito ko siya tinawag sa malapit sa bahay namin baka marinig pa ng pusa, baka pusa pa yung lumapit di nakain na si Sunny. Ano ba naman yan, Sunny? Nagpinaggagawa mo. Nakakainis ka talaga. Habang naglalakad niya ako, inihipan ko na nga yung pito para kay Sunny. Syempre dahil sa akin pagpipito, Ramirez pa naman si Sunny. Sunny, nasaan ka na ba? Napagtripan pa nga ako ni Sunny dahil nakatutok yung camera ko dito sa kanan, pero si Sunny nasa kaliwa naman pala. Ano ba naman yan? Nababaliktad na ako sa tunog ni Sunny. Yung naririnig ko palang tunog sa cage ko pala yun nanggagaling. For the last na pito ko nga nag-respond na ng malapit si Sunny kaya naitutok ko na sa kaliwa. At nandito nga si Sunny. Inaasahan ko nga sana sa kamay ko siya papatong, hindi pala sa kamay ko pumatong dahil sa punong kahoy siya pumatong. Habang nakaupo nga ako nagsimula na nga mangulit si Sunny, kaya naman habang naka-off cam yung camera ko nangangagat na siya, kaya naman hinagis ko na naman siya, kaya napunta siya dito sa paa ng lamesa. At ayun, nangungulit na naman talaga siya dahil gusto na naman niya siguro mangagat. Kinukuha ko nga si Sunny dahil ayoko nang nasa balikat ko siya dahil lagi na lang ako may sugat sa pisngi or sa balikat. Kaya lang ayaw niya mag-perch sa aking kamay, kaya naman hinahayaan ko na lang. Nakikita niyo naman siguro kung paano mangagat si Sunny o mangasar sa akin pag kami magkasama. Syempre dahil natatakot ako makagat na naman ni Sunny, syempre tatanggalin ko talaga siya, i-off cam ko muna. Sa ilang minuto ko nga na pinapaperch si Sunny sa aking daliri, ngayon ko lang siya napaperch dahil napakakulit niya talaga. Gustong gusto niya talaga kagatin yung aking tenga or pisngi. Buti na lang natulungan ako nitong aking mahiwagang pito na itanggal siya sa aking balikat. Pag nakabukas talaga yung aking camera lumalabas yung kakulitan ni Sunny, pero pag naka-off cam kami, nako, hindi mo makikita si Sunny kung paano mangulit. Kaya naman pag nakikita ni Mama pag nangungulit si Sunny sa akin, tumatawa na lang siya dahil sinasabi sa akin ni Mama na kung ano daw yung may-ari, ganun din daw yung alaga. Dahil ako naman noon sobrang kulit, kaya naman na siguro sa akin ni Sunny. Charis! Meron nga nagsasabi sa akin na makulit daw talaga yung Alps 2 kaysa sa Alps 1, pero hindi ako naniniwala dyan dahil sa pag-aalaga yan ng isang owner kung paano niya tratuhin ang kanyang inaalagaan. Syempre kapag yung owner kinukulit niya palagi yung kanyang alaga, syempre mangungulit din yung alaga dahil mamimiss niya palagi ang ginagawa ninyo, kaya nangungulit talaga siya sa may-ari. Syempre bilang owner ni Sunny nasanay talaga siya sa pangungulit ko dahil simula nung bata pa siya kinukulit ko siya, kaya naman nasanay siya sa pangungulit. At dahil sa kakulitan nga ni Sunny meron akong napaghalataan sa kanyang balahibo. Kaya naman tinawag ko na si Sunny para makita ko ng malapitan kung ano yung nakita ko sa kanyang balahibo.
Ayun na nga, napansin ko na nga nung lumapit siya sa akin dahil yung kanyang balahibo namumuti na talaga. Ewan ko ba kung ano talaga ang kulay ni Sunny. Ano kaya nangyayari kay Sunny? Bakit nagkakaroon ng puti ang kanyang balahibo na kulay yellow? Pero okay lang kahit anong mangyari sa kanyang balahibo. Basta ako yung owner niya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ito nga si Sunny isa na sa aking kiss. Kaya naman nangungulit talaga siya ng kiss. Ganito nga kami ka-close ni Sunny at ka-sweet. Pag hindi ko siya pinapansin, mangkikiss talaga siya. Minsan naman kinakagat niya ang aking labi at ako naman syempre bumabawi din. Pagkatapos nga namin magkulitan ni Sunny, nagdidesisyon siya kung lalapit ba siya sa akin o hindi. Pero ang nangyari hindi ko inakala ang gagawin ni Sunny sa akin. Ito na nga yung pinagplanuhan niya. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ay, grabe ka na, Sunny. Masakit na ng ulo ko. Kinagat mo pa yung tenga ko. Ano ba naman yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Kulit-kulit mo talaga sobra. Pag tayo talaga magkasama para tayong aso't pusa, lagi ka na nga lang nangungulit. Kaya naman gustong-gusto na talaga kitang kagatin. Di ko magawa dahil baka matiris mo pa ako. Charies, baka ikaw yung tirisin ko, Chani. Ay, Sunny, ano ba naman? Nabubulol na naman ako dahil sa aking sipon. Magaling na sana ako ng ilang linggo, kaya lang lumala na naman dahil nagkaroon nga kami ng meeting sa Sorsogon. Paano hindi lalala yung aking sakit? Yung aming pinagmitingan di aircon, tapos lalabas na naman kami ng aming pinagmitingan, umaaraw, tapos papasok na naman, kaya naman lumala lalo. Pero kahit gano'n nangyari, successful pa rin naman yung aming pinuntahan dahil para sa kabataan yun, hindi lang para sa amin. Dahil isa nga akong treasurer ng SK dito sa amin. Kaya naman meron akong dahilan kay Sunny kung bakit hindi ko siya nailalabas at kung bakit ako nagkakaganito. Dahil nailabas ko na nga si Sunny ng ilang minuto, hanggang doon na nga lang yung aking vlog muna. Pero next time gagawa na naman ako, pero ewan ko kung kailan dahil masakit na naman yung aking ulo. Pero sana makagawa ko bukas. Kaya naman paalam, peace out, bye bye.